Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Kakaiba talaga ito si Yorme. Nakita naman natin kung paano giniba ang isang bagong tayo na barangay hall na nakatirik sa bangketa. Ito yung pag-uusapan natin sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula, isang mapagpalang araw po muna sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda po na pag-uusapan natin sa araw na ito sapagkat itong si Yorme, kagaya ng sinasabi natin dito, talagang ginagawa niya yung kanyang tungkulin. Ginagawa niya kung ano ang nararapat sa kanyang nasasakupan. Ito dapat yung tularan. Ito dapat yung hangaan. Ito dapat yung gayahin ng lahat ng mga mayors sa buong Pilipinas. Tignan ninyo si Yorme. Kakaiba ito. Ito yung nagsimula noon, pero nung tumawid ito papuntang presidente, hindi pinalad. Kaya nagbabalik si Yorme ngayon sa Maynila. At nakita naman natin, ang ganda na ng Maynila. Kagaya ng sinasabi natin dito, ginawa niya kung ano yung nasimulan niya noong naging mayor siya ng Maynila. Pero syempre, bago natin panoorin ng buo ang video na yan, hayaan nyo munang bumati si Boss Rick ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayo? Nandito na po ang inyong likod, Boss Rick Vlogs TV. Ang ganda ng kagaya ng pinag-uusapan natin dito. Doon sa mga bago pa lang dito sa channel natin, sumama na kayo rito. Sumali na kayo rito. Huwag na kayo pumunta doon sa mga ob na mga vloggers. Kaya kayo mga ob na mga vloggers, nagpaparami lang kayo ng mga subscribers ninyo. Ginagawa lang ninyong katasan ng mga subscribers ninyo. Pero hindi kayo nagpapalabas ng mga matitinong video. Puro lang kayo mga mema. Puro lang kayo mga fake news. Puro lang kayo mga chismis. Puro kayo mga marites. Pag-uuntugin ko mga ulo ninyo. Pero bago tayo my blood, tuloy muna natin ito. Panoorin natin ito kung ano ginawa ni Yorme. At tandaan ninyo, pag ganito ang maging pinuno ng ating syudad or kahit na sa ating bansa, dapat ganito, may kamay na bakal. Dito natin malalaman kung talagang sino ang tigasin sa kanila. Tuloy natin ang video. Kaya video, Subukan nyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit. Ni walang building permit. Subukan nyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat.
That's what you call technical malversation of public funds. Diyan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yon, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Yan ang masasabi ko sa video na napanood natin. Kodo sa'yo, Yorme Isko Moreno. Sana all, sana lahat ng mayor dito sa buong Pilipinas ganito ang gagawin. Pero syempre, hindi natin maiwasan na may mga ob-ob din na mga mayor dito sa buong Pilipinas. Hindi lang mayor, congressman. Marami sila. Kaya nangyayari yung mga ganito. Magsimula tayo dito sa ating reaksyon. Malinaw ang sinabi ni Yorme. Ang bangketa ay para sa tao. Pero bakit may mga tao na nagtayo ng building sa bangketa? At ito ay nagpapatupad pa ng batas. Nasaan yung mga utak ninyo? Yun ang tanong ni Yorme. Di ba? Sabi niya, pero subukan ninyo na gawin ito ngayon sa harapan ko. Yan ang banta ni Yorme sa mga congressman na mga ob-ob kung bakit nagpatayo ng barangay hall dyan sa bangketa. Kung hindi ba naman kayo mga ob-ob. At take note, nagpatayo sila ng barangay hall na walang permit. Paano nangyari ito? Dahil ba congressman itong nagpatayo dito? At isa pa, katapat mismo ng eskwelahan kung napansin ninyo. Doon sa likod, may eskwelahan. Nandito siya sa front. Kaya nga ang sabi ni Yorme, bakit? Para ba makita lang yung mga pangalan ninyo? Para may bandera ninyo yung mga pangalan ninyo, mga ob-ob kayo? Yan ang sinasabi natin dito. Tumatakbo kayo. Pag tumakbo kayo bilang kandidato, bilang mayor, or bilang congressman, etc., etc., sasabihin ninyo para sa taong bayan. Para sa kaunlad ng taong bayan. Mga ob-ob, itong ginawa ninyo, para ba ito sa taong bayan? Saan dadaan yung mga estudyante? Kaya sabi ni Yorme, napipirwisyo yung mga estudyante, pati yung mga teacher. Wala silang magawa, siyempre. Utos yan ni congressman. At napakalaki ng budget nito. Para lang may magkaroon sila ng proyekto dyan sa bangketa na alam naman nila na bawal dyan sila nagtayo. Ang problema, akala nila hindi mananalo si Yorme. Eto ngayon, olats kayo. Kasi nanalo si Yorme. Lumabas yung pagka-ob-ob ninyo. Diba? Diba sabi ni Yorme? Alleys and streets and boulevards, para yan sa taong bayan. Para yan sa mga mamamayan. Hindi para sa inyo mga ob-ob kayo. At ito, nangyari ito. Itong building na ito, matatagpuan ito sa 5th District ng Manila. Sino kaya yung congressman dyan? Huwag mong sabihin, matalino ka. Gumagawa ka ng batas. Eka ni Yorme, akala ko ba kayo ang gumagawa ng batas? Bakit nyo ginawa ito? O di ba kaub-uban itong mga ginagawa nitong mga tao na ito? Diyan pala, buti na lang. May Yorme diyan sa Maynila. At ang ganda na ng ginawa ni Yorme sa Maynila. Hindi lang yan, sample pa lang yan. Bagong gawa pa lang itong barangay hall na ito.
At sa susunod na mga video natin, ipapakita pa natin kung gaano kalinis. Kagaya ng ipinangako ko sa inyo, ipapakita din natin sa inyo kahit hindi tayo Manilenyo. Sumasaludo tayo sa isang Yorme Isko Moreno. At hindi lang tayo nag-iisa dyan. Maraming mga taga-ibang bayan ang umiidolo, humahanga, bumibilib kay Yorme Isko. May gumayan yan, pero sa umpisa lang. Yung iba, pagkatapos, nga na. Kasi, yun, alam na niyo ibig ko sabihin. Para lang sa kanilang personalidad. Gaya-gaya pa more, mga ob-ob kayo. Gagaya-gaya na rin lang kayo, hindi nyo pa kaya, putumaya kayo, mga ob-ob. Wag na lang. Kaya ito si Yorme, isa itong halimbawa. Kung ano man ang plano ni Yorme sa mga susunod na panahon, pero wag naman sana muna. Diyan ka na lang muna, Yorme. Si Boss Rick nang nagsasabi sa'yo, diyan ka na lang muna sa Maynila. Magpakatanda ka muna dyan sa Maynila, tsaka ka na umakyat kung saang posisyon ang gusto mo. Dahil ikaw, nagtiwala ang mga tao sa'yo, pinagtiwalaan ka ng mga tao dyan sa buong Maynila, kaya nanalo ka, di ba? Kaya kung ako sa'yo, huwag ka muna padadala doon sa mga ob-ob din na mga negosyante, kung sino man yung mga nagsasabi sa'yo. Diyan ka na lang sa Maynila. Asikasuhin mo, total, batang Maynila ka eh. Huwag ka na pumunta doon muna, tsaka ka na pumunta doon pagka siguro mga 71 ka na. Salamat sa'yo, Yorme. At syempre pa, kagaya ng sinasabi natin dito, at syempre pala, papasalamat tayo syempre sa ating mga viewers, mga silent viewers, mga subscribers, mga basyes. Mga ubob kayo. Di ba? Mga basyes, mga ubob. Yan, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pero lang sa mga taong, ubo.